Mga kaalagad, magandang araw sa inyo lahat. May isang comment na naman tayong nakita mula sa isang supporter ni Krishna na talagang magandang pag-isipan. Hindi ito yung tipong comment na nang-aaway o nang-iinsulto sa mga hindi gusto kay Krishna. Sa halip, nagbigay siya ng payo kay Krishna, mga kalagad. At bilang reactor at defender ni Krishna, masasabi kong may mga punto akong talagang sinang-ayunan dito sa comment niya. Pero may bahagi rin ng sinabi niya na gusto kong dagdagan ng sarili kong pananaw. Dahil bilang supporter, hindi naman ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon ay sasang-ayon tayo sa lahat ng ginagawa o sinasabi ng taong sinusuportahan natin. Minsan, ang tunay na supporter ay yung yung taong marunong ding magsabi ng, Krishna, dito siguro mas mabuting manahimik ka muna. Pero may pagkakataon din na masasabi nating, Krishna, dito naman siguro kailangan mong magsalita at ipagtanggol ang sarili mo. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaalagad, no? Ang unang punto sa comment ng supporter ay napakasimple. Huwag daw laging patulan ni Krishna ang kanyang mga bashers. At honestly, mga kaalagad, no, may punto siya. Dahil hindi naman lahat ng comment ay kailangan sagutin. May mga tao talagang pupunta lamang sa isang live o post para mang-asar. May mga taong kahit anong sabihin mo, may isasagot pa rin. Kapag nagpaliwanag ka, may issue pa rin. Kapag masaya ka, may mali. Kapag malungkot ka, may mali rin. Kaya kung bawat comment ay papatulan mo, nakakapagod talaga, mga kalagad. At higit sa lahat, naubos ang oras at energy mo sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa buhay mo. Kaya naintindihan ko kung bakit sinabi ng supporter na, Krishna, stay calm in all circumstances. Dahil minsan, ang pinakamalakas na sagot sa isang basher ay walang sagot. Ito siguro ang isa sa mga bagay na dapat matutunan hindi lang ni Krishna kundi nating lahat na gumamit ng social media, mga kalagad. Hindi lahat ng laban ay kailangan nating salihan. May mga laban na kapag pinatulan mo, wala ka namang mapapala. Halimbawa, may isang taong nagsabing, hindi ko gusto si Krishna. Ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mo ba siyang kumbinsihin? Hindi. May karapatan siyang hindi magustuhan si Krishna. Kung sinabi naman niyang, hindi ko trip ang tattoo niya, okay. Personal preference yun. Hindi na kailangan ng mahabang argumento. Pero iba ang usapan kapag may maling impormasyon na ang ipinapakalat. At dito ako medyo may dagdag na pananaw, mga kaalagad. Bilang defender ni Krishna, hindi ako 100% sang-ayon sa idea na huwag na lang sagutin kahit ano ang sabihin ng basher. Bakit? Dahil may mga pagkakataon na kapag palagi mong hinahayaan, pwedeng isipin ng ibang tao na totoo ang sinasabi. Halimbawa, may isang maling impormasyon tungkol kay Krishna, may makakabasa, may maniniwala, tapos may ibang mag-share, tapos may ibang mag-comment, at pagkatapos, lumaki na ang isang bagay na nagsimula naman sa isang maling statement. Doon ko masasabi na, okay, dito siguro kailangan ng magsalita. Hindi para makipag-away, hindi para insultuhin ang nag-comment, kundi para itama ang impormasyon. Importante rin ito, mga kaalagad, no? Kung may pumuna kay Krishna ng maayos, hayaan natin. Hindi naman lahat ng criticism ay pambabash. May mga taong nagbibigay talaga ng sincere advice. At kung may punto sila, bakit hindi pakinggan, di ba? Pero kung ang comment ay personal ng pang-iinsulto, doon na nag-iiba ang sitwasyon, mga kaalagad. At bilang supporter, hindi rin naman natin kailangang gumanti ng parehong insulto. Pwede nating sabihin, hindi kami sang-ayon sa sinabi mo, pero ito ang totoong nangyari. Mas malakas yun, mas maayos at may mas credibility. May isang bahagi rin sa comment ng supporter na nagsasabing kahit bashers daw, maaari pa rin makatulong sa engagement. Dito, gusto kong maging maingat tayo, no? Hindi natin masasabi na automatic nakikita o lalaki ang revenue dahil lamang ay may basher na nag-comment. Pero isang bagay ang malinaw. Ang bawat interaction ay maaaring magdagdag ng activity sa isang post o diskusyon. Kaya minsan, mga kalagad, kapag pinatulan mo ang isang basher, lalo pang humahaba ang comment section. May sasagot, may makikisali, may magre-react, may gagawa ng panibagong content at minsan, lumalaki pa lalo ang issue. Kaya kailangan talagang piliin ni Krishna kung alin ang dapat sagutin at alin ang dapat scroll na lang. Isa rin sa magandang sinabi sa comment ay tungkol sa popularity. Sabi niya, hindi raw permanente ang kasikatan. At tama naman, social media is unpredictable. Ngayon maraming nanonood, bukas maaaring bumaba. Ngayon maraming supporters, bukas maaaring may ibang interes na ang audience. Kaya para sa akin, mas magandang gamitin ang panahon habang may audience ka pa para gumawa ng bagay na may halaga. Mag-vlog, magkwento, magpasaya, magbigay ng magandang content, ipakita ang farmhouse, i-share ang buhay at higit sa lahat, alagaan ang mga taong patuloy na nanonood. Dahil hindi naman natin kailangang ubusin ang oras natin sa mga taong ayaw sa atin. Pero ito ang kabilang side ng opinion ko bilang defender ni Krishna. Krishna,
Hindi ibig sabihin na kapag sinabi naming huwag mong patulan ang basher, hayaan mo na lang silang sabihin ang kahit ano tungkol sa'yo. Hindi ganon. May pagkakataon na kailangan mong magsalita, lalo na kapag may bagay na direktang nakakaapekto sa pangalan mo. Kapag may maling impormasyon, kapag may binabaluktot na kwento, kapag may taong ginagamit ang pangalan mo para gumawa ng issue, doon siguro pwedeng sabihin, okay, kailangan ko itong linawin. Pero pagkatapos mong magpaliwanag, tama na. Huwag nang makipagsabayan sa mga insultuhan. Huwag nang palalimin, huwag nang gawing buong araw ang isang comment. Siguro ito ang pinakamagandang advice na maibibigay natin kay Chris na mga kalagad, no? Piliin mo ang laban. Hindi lahat ng basher ay kalaban na kailangan mong talunin. Minsan, ang basher ay isang taong hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Pero may ibang pagkakataon naman na kailangan mong magsalita para sa sarili mo. Kaya ang tanong ay hindi. Sasagutin ko ba lahat ng bashers? Ang tamang tanong ay, karapat-dapat ba itong sagutin? Kung simpleng pang-aasar lang, ignore. Kung opinion lang, irespeto. Kung criticism na may punto, pakinggan. Kung misinformation, itama. Kung personal attack, pwedeng sagutin ng mahinahon pero wag nang palalain. Sabi rin ng supporter, our tongue is as sharp like a knife to kill a person. At napakagandang paalala niyan mga kalagad, no? Dahil minsan, ang isang comment lang ang ginagawa natin pero hindi natin alam kung gaano kabigat ang epekto nito sa taong pinag-uusapan natin. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Hindi natin alam kung anong klaseng araw meron siya. Kaya kahit supporter tayo, hindi rin natin kailangang maging mapanakit. At kahit defender tayo, hindi rin natin kailangang maging basher ng basher. Dahil kung ipinagtanggol natin si Chris na laban sa pambabash, hindi magandang gawin natin sa kabilang side ang mismong bagay na ayaw natin ginagawa kay Chris na. Kaya kung ako ang tatanungin, agree ako sa malaking bahagi ng advice na ito. Chris na, hindi mo kailangang patulan lahat. Hindi mo kailangang sagutin lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat taong ayaw sa'yo. May mga supporters ka na nakikita ng effort mo. May mga taong nakikita ang journey mo. At may mga taong patuloy na naniniwala sa'yo kahit may mga pagsubok. Pero sa kabilang banda, kapag may maling impormasyon na kailangang linawin, magsalita ka. Kapag may kailangang itama, itama mo. Kapag may bagay na nakakaapekto sa pangalan mo, ipaliwanag mo. Pero pagkatapos, let it go na. Dahil ang pinakamagandang sagot sa mga taong gustong makita kang bumagsak ay pagpatuloy mo lang ang buhay mo. Kaya mga kaalagad, para sa akin, hindi naman ang goal natin ay wag nang sumagot si Chris na kahit kailan. Ang gusto natin ay matutunan niyang piliin kung kailan siya magsasalita at kung kailan siya mananahimik. Dahil minsan ang katahimikan ay wisdom. Pero minsan din, ang isang maayos na paglilinaw ay kailangan. Hindi natin kailangang manalo sa bawat comment section. Hindi natin kailangan patahimikin lahat ng bashers. Ang kailangan lang natin ay huwag nating hayaan ang ingay ng ibang tao ang magdikta kung paano tayo mamumuhay. At para kay Chris na, stay calm, stay humble at patuloy lang sa ginagawa mong content. Kung may dapat sagutin, sagutin mo ng maayos. Kung hindi naman mahalaga, scroll ka na lang. Dahil sa dulo ng araw, mas mahalaga pa rin ang mga taong tunay na sumusuporta sa iyo kaysa mga taong pumapasok lang para mangasar. At sa lahat ng solid supporters ni Chris na patuloy na nagbibigay ng magandang advice, hindi lang puro pagtatanggol. Maraming salamat. Dahil minsan, ang tunay na suporta ay kailangan lang pagsasabing tama ka Chris na. Dahil minsan ito rin ay, Chris na, kalma lang, piliin mo ang laban. Huwag mong sayangin ang energy mo sa mga taong ayaw naman makinig. At para sa akin mga kaalagad, yun ang klase ng advice na talagang dapat pakinggan.